sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsusubaybay. Narito na po ang aking pong panibagong video na tatalakayin ngayong pong araw. Ito pong video pong ito, yung part 2 po ng ating pong video patungkol po dun sa voltage regulator. Ibabahagi ko po sa inyo yung video part 2. Ito na po yung model na dumating na modelo. Magkakaroon po tayo mga kaibigan ng mga comparison nito ng connector. Yung mga connection po nito, babahay ko po sa inyo yung tamang pagkabit sa alternator at diagramming po mga kaibigan. Bago po natin simulan ang ating pong video, kung pwede po ay pakisubscribe po ng ating pong YouTube channel. Huwag po kalilimutan muna na pindutin yung bell button para po ma-notify po tayo sa ating pong panibagong pong video. Ngayon pong gabi, simulan na po natin ang ating pong tutorial, aking pong tuturo. Subaybayan po ninyo, maiksi lang po ito, tutukan po ninyo mga kaibigan. Maraming salamat. Ito na po mga taga-subaybay, mga ka-wiring. Ito na po yung dumating na model ng voltage regulator. Ito po yung tinatawag nating 3-way 3 connector. Meron lamang po siyang tatlong connection. Meron pong field, ignition, ground, body ground. Ito pong isa, yung sinasabi ko po dati, yung nakaraan po natin na video, na meron siyang 6 na terminal. Hinati po yan. Ito na po yung modelo. Ito po yung mga naunang labas. Kung mapapansin po natin mga kaibigan, pag binuksan natin itong takip, kalahati sa function nito ang tinanggal. Yung posisyon niya. Kung titingnan masyado yung appearance ng voltage, tinanggal po yung kalahati. Yan. Ito pong kalahating yan, yan po yung neutral na tinatawag. Ito po yung kinundim nila, naging single wire na lang, Pero po, halos parehas lang po yan ng function, Meron din po siyang contact point, on-off. Yung kabila, meron din pong on-off. Sa kabila po, meron din siyang resistor. Ang pagkakaiba lang po niya, single resistor lang siya. Hindi gaya nito, double resistor siya. Ngayon po, ano mo naman po ang pagkaiba ng karga ng dalawang ito? Kaya po, papaliwanag ko po sa inyo, yung pagkakaiba ng karga. Yung pagkaiba po ng karga ay halos parehas lang po. Yung palo ng amperes. Kaya lang po, kumunti yung wire niya. Ito, napakaraming wire. Yung po ang pagkakaiba niya, Ito simple lang po ang connection nito. Simulan po natin sa diagramming, Umpisa na po natin. Ang part number po nitong voltage na ito ay ABR-556. 24 volts po ito mga kaibigan. Magkaiba po talaga kaysa po dito, Ngayon, tuturo ko po sa inyo yung connection nito. Yung tatlong connection na ito, kung gaano po kadali yung pag-connection nito sa alternator. Umpisa na po natin sa supply. Yung isa pong terminal na ito, sa diagramming, ito po yung marking niya. I, G. Gustong sabihin ng IG, mga kawiring, ito po yung ignition. Pagka ignition, ang connection niyan, papunta yan, fuse, automatic fuse. Pag galing fuse, siyempre papunta na po yan sa ignition switch. Accessories. Yan. Yung kabila pong connection, ito na pong side na ito, meron pong marking yung mga kaibigan. F. Yan, F. Gustong sabihin po niyan, field igniter, field yan ng rewind ng coil, ito na po yan, isang yan. Ayan.
ignition, field. Meron po sa kabila yan na isang wire pa. Pero yan, nakadikit na po yun dyan sa body. Ito na po yan. Automatic po yan. Pwede nating i-ground sa body. Pwede nating i-ground din sa alternator. Halimbawa, ito po yung alternator. Ano po? Alternator po yan eh. Ito yung positive, negative ng body ng alternator. Ano po? Saan po ba i-connection yung ignition? Ano po? Siya na po yan, ignition switch. Fuse. Yung output niyan, kasi yan, meron tatagusan po yan dyan sa kabila. Kung makapansin po ninyo, meron yung resistor. Yan, bago yan dadating sa field. Pupunta po yan, arrow, papunta yan sa coil, rewind. Yan. Rewind po yan, yung parang alambring maliit po yan. Ito po nagpo-produce yan ng resistance. Ano po? For example, yung kuryente niya 100%, pagdating niya dito, pwedeng mga 50% na lang, lalabas yan dito sa field. Ano po? Yan. Makikita po ninyo sa diagram. Ano po? Yung kabila po, meron pa pong isang another na resistor. Ano po? Yan naman po yung nagkukontrol na dun sa contact point. Yan. Ito na po yan. Yung isang yan. Galing naman po yan sa rewind. Meron pa po yan dyan na rewind sa loob. Yan. Tagos naman po yan dito sa kabila. Yan. Para po hindi po kayo malito, tatakpan ko po yung voltage regulator. Ano po? Yung ABR. Para mabilis po tayo mga kaibigan. Ano po? Yan. Body ground, ignition, field. Saan ba ikakabit ang field? Doon na po yan sa carbon brass. For example, ito yung dating alternator IC type. Ano po? Yan. Diyan na po yan tatagos. Ano po? Diyan na po yung tatagos. Field. Diyan na po natin i-connection yan. Ito na po yung carbon brass. Carbon brass yan. Automatic po yung isang carbon brass. Naka-body ground na po yan. I-bolt na po natin yan dyan. Ito na po yan, oh. Nakikita po ninyo yung icing yan. Itong isang tirang yan, body ground na po yan. Isasama na po natin sa ground. Ano po? Ito na po yung dating IC. Conversion po ito mga kaibigan. Ito na yung phase. Live galing sa field. Yan. Pero bago po natin yan siyempre kakabit, kasi meron pa naman po output yan, babasagin po natin yan. I-disconnect po natin yung nasa loob ng mga resistor, diode nasa loob, meron po yan. I-disconnect po natin, susukitin po natin yan. Dapat walang continuity, walang polarity na yan dyan. Open connection na dapat lahat yan. Ano po? Yan. Ganyan po kasimple mga kaibigan ang pag-connection ng single, tawag dito ay single wire lang, tawagin. Ang supply lang po isa, nawala na po yung tinatawag natin na neutral. Hindi gaya po nito, 6 terminal, ano po, merong field, merong neutral. Ngayon po mga kaibigan, tuturuan ko po kayo mga kaibigan ng, for example, mag-a-adjust tayo, ano po, mag-a-adjust tayo. Ito po kasi mga kaibigan, contact point na ito. Laging nakadikit yan dyan. Once ang revolution natin yan, laging nakadikit yan dyan. Kung sabihin, kakarga agad yan. Ngayon, para bumaba yung karga, may adjustment po ito mga kaibigan. Ito, tuturo ko po sa inyo yung adjustment. Pwede tayong mag-adjust. Pwede nating kalsuhan na lang ng
insulator, kaya papel o kaya karton dito. For example, ganito po pwede po mga kaibigan natin itong, kahit wag na muna po natin mga kaibigan na i-adjust po. For example, mahinang kumarga. Pwede natin kumuha tayo ng karton, po. Gumupit tayo ng karton. Yan. Pwede natin siyang kalsuhan. Pagka kasi mga kaibigan, kinalsuhan natin yan ng karton, lalong lalakas ang karga niyan. Pero yan, bihirang mag-automatic yan. Bihirang mag-automatic yan. Pero sagad ang karga niyan mga kaibigan. Hindi yan mag-automatic. Po? Ngayon naman mga kaibigan, sobra yung karga. Po? Pwede nating bawasan yan. Po? Kasi itong mga voltage regulator, ito po yung nakakalibrate na po ito. Talagang perfect na po yung pagkaka-adjust nito. Pero po yung talagang wala na yung contact point nyo sa loob, yung bato, pwede natin i-adjust yan. Diba? Sobrang na yung karga, hindi nagka-automatic. Pwede tayong mag-adjust dito. Pero karamihan nag-a-adjust dito. Ibinababa nila yan. Kaunti. Binababa nilang kaunti yan. Yan. Ang tendency niya, pagka binaba yan kaunti, magbibitaw yan dito kaunti. Hihina yung magnet yan. Tapos yung spring niya hihina. Automatic magbibitaw agad yung amperes. Yung amperes niya sa dashboard po. Bibitaw agad yung yan. Pero kung gusto po ninyong dagdagan, para wag masira yung ABR ninyo, kalsuhan na lang po natin. Gumupit kayo ng ilang karton. Kung nahihinaan pa rin kayo, dagdagan nyo pa ng isa. Yan. Tapos, tingnan nyo yung amperes, sukatin ninyo. Yung po mga kaibigan, sana po naintindihan ko ninyo yung aking pong simpleng pagtuturo. Sa aking pong subscriber po, meron po nagtatanong po sa akin, ano po ba, Master, pwede po bang i-voltage po yung sirang alternator na dating IC regulator kasi computer box daw yung elf niya. Ngayon naman, para sa akin, pwede ito. Pero, i-check lang po natin kung talagang yung voltage regulator niya ay nag-automatic. Po? Kasi yung mga sensor ng elf o sensor ng computer box na for example ay common rail. For example, common rail siya. Yung mga sensor niyan, mga kaibigan, sensor, pagka nagbabago-bago ang kuryente, yung minor niya mga kaibigan, hindi na perfect. Minsan tumataas, minsan bumababa. Gawa nung yung kuryente ng voltage regulator ay bumabagsak, tumataas. Kaya yung mga sensor niya naman, naghahagilap naman siya ng tamang kuryente. Kaya nagmamalfunction minsan yung common rail or yung pressure pump niya. Yung kuryente ng computer box. Po mga kaibigan? Pero mga kaibigan, pwede naman ito mga kaibigan. Pero, for example, nasira yung IC. Yung alternator natin, po? For example, ito nasira. Halimbawa, wala namang pesa pa, orderin pa sa Maynila. Pwede naman natin. Pero hindi po natin kailangan na tagalan na talagang yun na po ang gagamitin natin kasi magkakaroon ng problema po yung mga reading ng mga sensor kasi napaka-sensitive po ng mga sensor ng mga computer box na sasakyan. Po, masisira po yun, magmamalfunction po yung mga yung mga electronics niya kasi nakasukat dun yung mga kuryente niya. Po, steady lang po kasi itong karga ng ganitong mga modelo. Pag napapansin po ninyo sa amperes yan, pag na-revolution po natin yan, automatic steady po yan. Hindi gaya po ng ganito. Pagka na-revolution mo po yan, papalo yan bigla, sabay pipitik-pitik. Ang kuryente po niyan, lumataas, bumababa. Po, hindi gaya po nito, naka-steady lang po ang kuryente niyan. Kaya po yung nami-maintain niya yung sensor ng kanyang mga kanyang makina. Po mga kaibigan? Sana po ay nasubaybayan po ninyo aking pong mga pagtuturo. Sa mga susunod pong video, huwag mong kalilimutan na subscribe po aking channel. Shout out po doon sa mga
nagme-message po sa akin sa private message po, ano po mga kaibigan, ay minsan po na sasagutan ko naman, yung minsan naman po ay okay naman po na yung iba po ay natutugunan po natin yung iba pong mga katanungan nila. Maraming salamat po sa lahat na nagsusubaybay. Mabuhay po tayong lahat.